Kalibay! Mayor, bakit kailangan niyo pang umalis? Kailangan, friend. Nabigo ako sa hangarin kong muling makapaglingkod sa ating bayan. Wala na ba kayong balak na bumalik dito sa atin? Panahon lamang ang makakasagot niyan. Paano, friend? Sige ho. Paalam. Mrs. Fred, Thank you. Good luck, Mayor. Buhay siya nga, oh. Diaryo! Taliba! Diaryo! Diaryo! oh, hindi ba si Colonel Lim yun, yung matinik na pulis? Eh bakit nagta-traffic na lang? Biktima ng politika, mga buding pulis, pinapanis. Ganun ba yun? Oh, andyan ang tatay nyo. Siguradong gutom na yon. Bilisan nyo nang kumain at siya naman ang ipaghahain ko. Ayoko na Ako pong rin po. kumain. O teka, saan kayo pupunta? Sasalubungin po ang tatay. Pagpunas muna ng bibig bago nyo puntahan ng tatay nyo, ha? Nay, bakit parang galit na galit si Itay? Hindi naman siguro. Sige, kumain ka na. Teka, hindi ka na ba kakain? Bakit ba parang galit na galit ka? Sandali lang, Fred. May operation ka ba ngayon? Wala, ako lang. Makikipagtuos lamang ako sa aking kalaban. Eh, sino ba mga kalaban mo? Ami, akalain mo ba naman, mabilang ako doon sa listahan ng mga undesirables? Yung bang mga tatanggalin sa serbisyo? Ako na 5 beses na nahirang na one of the best outstanding policemen of the year ng Pilipinas. Halos mamatay ako sa paghabol sa mga kriminal. Dumog na ang aking katawan sa pagtupad ng aking tungkulin. Ikaw, pati ng mga anak ko, neglected ko na sa dami ng trabaho ko sa opisina. Ngayon sasabihin nilang undesirable ako? That's unfair. Lalabanan ko na sila. Fred? Fred! Tay! Fred, sandali. Fred, parang awa mo na. Huwag mo na ituloy ang balak mo. Pabayaan mo na sila. Malalaman naman nila na mali sila eh. Ami, mag-isang taon na ako nagtitiis. Wala silang narinig na reklamo sa akin kahit ako isang kornel. Pinagka-traffic nila ako sa gitna ng kalye.
Kahit saan sulok ng headquarters sila ako'y tambak, hindi ako nagre-reklamo. Pero ang hindi ko mapapayagan, ang tanggalin ako sa serbisyo na wala naman akong ginagawang masama. Yan ang hindi ko mapapayagan. Kami ito ang tandaan mo. Kapag ipinagpatuloy nila, makikita nila kung ano ang tunay na kahulugan ng isang undesirable. Gagawin ko yan. Fred! Tay! Fred! Sige! Kung hindi naman na kasi yung kinabukasan ng mga anak mo, ituloy mo! Ang importante lang naman sa'yo, makapagiganti ka! Gusto mong patunayan na lalaki ka! Pag tinuloy mo ang pagsakay sa kotse na yan, magpapagawa ako ng itim na damit at ipagluluksa ka namin dahil alam ko hindi ka na makakabalik sa amin ng buhay. Kaya sige, umalis ka na, Fred. Iwanan mo na kami. Ipagluluksa ka namin, Fred. Lieutenant Colonel Alfredo S. Lim demanded from the National Police Commission that a formal investigation be conducted on the charges that he was undesirable. Tahimik ka. Oo nga, sir. Mukhang walang tao, ah. Kabo. Kabo. Si General. Sir! Ilan ang tao mo rito? 5 po, sir. Nasaan sila? Yung pong 2 nagre-responde, sir. At yung pong 3 nagpapatrolya. At ikaw naman, natutulog. Sorry, sir. Kasi po, puyat na puyat ako. At isa pa, nasa ospital ho ang asawa ko. At ako nag-aalaga sa anak namin. Kailangan pa bang ikaw mag-alaga ng anak mo? Wala ka bang kasama sa bahay, mga kamag-anak? Wala po, sir eh. Dad ko. Sir. May iwan ko muna rito. Yes, sir. Para makapagpahinga naman siya. Pagdating dito ng patrolya, sabihin mo sa kanila, mag-iwan dito lang isa. Yes, sir. Sige, Castillo. Makauwi ka na. O siya nga pala, pabibigyan kita ng emergency leave with pay. Okay ba sa'yo? Salamat po, sir. Thank you, sir. Sir? O bakit? Thank you ulit, sir. Pakidala mo na lang, oh. O sige, umuwi ka na. Salamat, ha. Ako nang bahala dito. Patulog-tulog kasi. Sa susunod, bala na papasok sa lalamunan mo. Ikaw, buma! Bas! Sige. Tato ka. Tayo.
Bakit yung mga hayop na yan? Baba! Bakit po? Anong gagawin niyo sa amin? Anong kasalanan namin? Wala po kayo sa Dali mo! Tara! Sir, sa huto. Ito pa ang isa. Sir, wala na iba dito, sir. Bro, baka naman pwede mahiram muna to at maipakita kay Colonel Lim. Ayos lang pare, balik mo lang kagad. Thank you. Paano? Alis na kami. Okay. Sir, balito. Balad ba sa puti yan? Oo. Sir, nandun yung dalawa sa taas. Ingat ka. Hey! Go! Search the place! Kagalaw. Dali mo, pare! Kilala mo Hindi tao ho, to? hindi ho! Sige. Mga pulis kami. May tip sa amin na ang 2 taon to nandiyan sa loob. Tingnan mo. Kilala mo sila? Ano, hubad na. Bawal ho sa amin eh. Akong bahala. Malakas ako sa management. Bawal ho sa amin. Halika na. Magubad ka na! Sige Bawal ho na! sa amin eh. Hindi! Sige na! Uy, sige. Dami-dami yan. Kung matapos na utog mo. Loko ka, ha? Labas yan. Akin na yan. Boss, teka. Boss, sige. Doon, boss. Wala naman akong ginagawa, boss eh. Sige na. Sandali lang. Kayong dalawa. Pakisama kayo, ha? Ituro ninyo sa akin kung sino mastermind nyo. Tingnan mo nga ito. Ang daming tuyong dahon. Ano ka ba naman? Hindi ba kabilin-bili lang ko sa'yo? Araw-araw asikasuhin mo yan. Ay, yung orchids ko ang diligin mo. Oy, Hining, tingnan mo kung sino yon. Bilisan mo! Ayan na. Magandang umaga ho. Good morning ho. Nandyan ho ba si Mr. Alcaraz? Nandyan ho ang misis niya. Good morning, Mrs. Nandyan ho ba si Mr. Alcaraz? Anong kailangan ninyo? May tatanong lamang ako sa kanya. Andyan ho, sandali lang ho, tatawagin ko. Search the area! Nora? Nora? Ricky, may pulis na naghahanap sa'yo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Colonel Lim. Mr. Alcaraz, Ako nga. may warrant ako para sa'yo. Tungkol saan? Sa anong kasalanan? Hijacking. Ikaw ang sinisigaw ng mastermind ng mga bata mong hijacker ng Texas North Bay. Sir, eto mga nakuha namin sa master's bedroom. Good. Teka. Hindi akin yan. Paano napunta rito yan? Planted to. Colonel, anong ibig sabihin nito? Ibidemanda ko kayo. Anong planted? Magdemanda ka kung gusto mo. Positive. May nakita kaming bulto-bulto ng mga important na tela sa bodega. Good. Bantayan mabuti ang bodega. Yes, sir. Okay, oh. Ano ngayon masasabi mo, Alcaraz? Alam ko matinik ka. Ngayon may prima facie evidence kami against you. Wala ka na kawala. Colonel, huwag natin daanin sa init ng ulo. Pag-uusapan nating mabuti ito eh. Doon tayo mag-usap. Sandali lang, okay? Kung meron kang gusto sabihin sa akin, sabihin mo rito sa harap ng mga kasama ko. Okay. Malakas ang padrino ko. Colonel Lim, kayang-kaya kong lakarin na tumaas ang ranggo mo. Tinangi yung mga tauhan. Yayaman kayo? Tatanggap kayo ng mga regalo?
House and lot, kotse. Anything under the sun, you can have it. Just set me free. Papatungan kita ng kasong bribery kapag hindi ka tumigil. Alcaraz, huwag mo ko iparis sa mga masisibang pulis na nasuhulan mo na. Nagkakamali kayo ng huhulihin. May pangalan ako. Para kang bumangga sa pader. Baka madisgrasya ka. Masyado kang madada ah. May pangalan din ako, Alcaraz. Kung gusto mo akong subukan, siguruhin mo lamang nakasintigas ng pader ang baon ng ulo mo. Arrest him. Ricky, Happy birthday. Bakit naman kayo kain na nagdala ng pa kain, rito? ha? Huwag Walang kayong ano man mahihiya. yan. Happy birthday ho. Okay, salamat ha. O, ito pa, oh. Oh, Kami na? kayo dyan. Dami-damihan nyo, kuha nyo. Marami tayo dyan. Kuha pa, oh. Kasi tayo mo sumunod siya sa akin sa Sige. itaas, ha? Opo, Nay. Tay, Ha? pinaki kayo ng nanay sa taas. Bakit daw? Ewan ko po. O, sige. Mga kaibigan, dyan muna kayo. At baka may surpresa sa akin si Mrs. Saitas. Sige, sandali lang ha. O, sige. Okay, sapalo. Ano kaya naman to? Aba, Ako, kumain muna tayo. Isukat mo ito. Kasyang-kasya. Ganda. Kaya lamang amin. Ha? Hindi uubra. Week through ng horse ng 45 ito. Ang baril ko, 38 lang. Teka. O, ito. Buksan mo. Tulungan na nga kita. Ano ba yan? Oh, ang ganda nito. Gold Cup. Mark for competition. At saka, Pacmayer. Saan ba galing to? Napakamahal ito ah. Huwag mo na nga itanong kung saan galing ang baril na yan, ano? Pambira ka talaga, Ami. Ayaw mo kong pagpulisin. Ngayon, ang regalo mo sa birthday ko, baril. Ayaw mo rin lang magpapigil eh. Kaya binili na kita ng baril na maganda at malakas. Para habang ginagamit mo yan, hindi ka makakalimot. Lalo ka mag-iingat para sa amin. Kaya, happy birthday, Fred. Ami, sisikapin kong lagi akong buhay para sa inyo. Kaya na. Teka muna, mamaya na yan, ano? May mga bisita pa tayo naghihintay sa babae. Halika na. Sige. Mami ha, promise yan. Oo na. Ayos sir ah. Tama lahat. Okay ba? Nanibago yata ako sa baril na ito eh. Tingnan natin kung saan ang mga tama. Sir, parehong dead center ah. Pirmis ang pulso niyo sir ah. Pasok lahat. Alex, yung may tangang hostage sa taas, tingnan mo. Libre ang babae sir ah. Kita ang tama ng hostage taker. Sir, Ano ang balita, Sapalo? si Alcaraz, nagpiyansa, lalabas na. Na-bail out? Yes sir. God damn. 'Yan.
Magandang gabi po, Colonel. Magandang gabi naman. Magsiupo kayo. Sandali lang, ikukuha ko yung na mainom nyo. Ano ba ang sadya ninyo sa akin? Alam ho ninyo, Kernel, gusto sana namin humingi ng tulong sa inyo. Tungkol sa nangyayaring nakawan dito sa ating lugar. Hindi ko alam na may nangyayari palang nakawan dito sa atin sa Fairview. Madalas ho, Kernel. Katunayan nga ho, kamakalawa ng gabi. Napasok na naman ng mga magnanakaw ang bahay ng pinsan ko. At ang lahat ng mga kagamitan tinangay. Bakit ngayon lamang ninyo sinabi sa akin yan? Sana noon pa. Para nabigyan ka agad ng aksyon. Sir, mukhang nakatunog ang hinihintay natin Eh, 3 gabi na tayo nagbabantay dito. Wala pa nangyayari. Konsensya ka pa. Pasasambay at di ini matitsyempohan din natin. Sir, magkape ho muna kayo. Big Bird 1, come in. This is Big Bird 2. Sir, may tawag. Roger, come in. May pumasok na taxi. Patay ang mga ilaw. Siguro ito na inaantay natin. Patungo dyan sa lugar nyo. Over. Roger, bahala lang kami dito. Let's go. Yan ko, ilawan mo. Ano yun, pare? Para kaya tayo, pare. Huwag ka na magtanong! Tayo na! Sumatali! Sir, wala na sila rito. Pasukin na namin. Wag, delikado. Madilim. Yan ko, Sir. kunin mo flare gun. Kayo, kulungin niyo ang buong area. Dali! Yes, sir! Sir, ito na. Lucas! Andiyan ba kayo? Lucas! Pare, sino hinahanap mo? Tinututuo mo yata ako, Baba, Baril! Baba! Hindi na! Ano? Ha? Puro lang kayo mga form, mga hayop kayo! Diyan lang kayo!
Sige, sakay lang sa mobil yan. Dali! Bilisan nyo! Kernel, baka mapasama kayo sa ginagawa ninyong ito. Kung sino man ang sinasabi mong nagbibigay sa inyo ng protection, puntahin mo sa akin sa headquarters para magkausap kami. Sinasabi dito na binibigyan daw ng proteksyon ng anak ko ang massage parlor na niraid ninyo kagabi. Monching, magpakinahong ka. Huwag ka makialam dito. Sinabi rin ng aking informant na police source daw ang ginamit ng reporter upang isulat ang balitang yan. Ngayon, gusto kong malaman kung totoo ngang kinausap kayo, isa man sa inyo ng anak ko, tungkol sa pagtitigil ng raid na yon. Mayor, wala po kaming nakakausap na informer. Alam naman po ninyo mga dyaryo, pinalalaki ang malilit na kaso. Baka naman ho ang manager ng massage parlor na yon ang nag-tip sa mga reporter. Ang isa pang hinanakit ko sa inyo ay hindi kayo naging matapat sa akin. Kung may aksyonan kayo, nakasangkot ang aking pangalan, magsabi naman kayo! Mabuti pa itong si Lim eh. Kahit talunan ng kanyang amo, matapat pa rin. Kaya nga hindi ko inabla. Kahit inaresto niya ang aking leader noong nakarang eleksyon. Mr. Mayor, wala akong inaaresto na leader ninyo. Anong ibig mo sabihin? Sinungaling ako? Hindi ho naman. Pero hindi kayo nagsasabi ng totoo. Ang tapang mo magsalita! Hinahamon mo ba ako? Hindi ho, Mayor. Pero kung inahamon ninyo ang aking pagkalalaki, hindi ko kayo urungan. Kunyeta, Dali lang po. Tama na po. Gusto mo, sumuko na na! Tama na po kayo. Monching, Tama na po. Ano ba? madaanin sa init O sige, mga kasama. Ilabas nyo na si Fred. Mana. Tayo na, sir. Turo! Oo, mamadali na nga eh. Walang susunod! Sakay! Dali! Bakit? Ano nangyayari dito? Sir, hinuhold na po kami. Nakasakay ho sila sa kotseng yun. Sige. Kamalo! Kumuli mo yung tumakas! Kaya na! Kapra, okay ko ba? Okay lang ho ako, sir.
After effectively heading the anti-organized crime task force of the WPD, Colonel Lim also introduced vital improvements in the Manila City Jail, where he served as warden from 1979 to 1983. Mayor, good morning ho. Good morning, sir. Good morning. Kamusta kayo rito? Mabuti naman ho, sir. Nandiyan ba si Warden? Nandyan ho. Sir, Thank you. Sir, excuse me. Nandiyan si Mayor. Doon muna kayo sa labas. Fred. Nagpunta ako rito para magkaintindihan tayo. Ako na humihingi ng dispensa sa nangyari nung nakaraan. Nabigla lang ako eh. Nadala ako ng malalaking problema. Ako ang dapat humingi ng paumanin sa inyo, Mayor. Nakalimot din ako sa tinakdang paggalang sa nakatataas sa akin. Kalimutan na natin yon, Fred. May isa pa akong hihilingin sa iyo, Fred. Gusto ko sanang ikaw maging pinuno ng City Hall Detachment at maging personal security officer ko. Ho, hindi ako maaaring tumanggi sa inyo, Mayor. Karangalan ko yan. Well, let's inspect the jail. Meron sana akong gusto ng reklamo sa inyo, Mayor. Tungkol ho rito sa living condition ng ating preso. Masyadong very poor. Marami sa kanila ang nagkakasakit dahil sa punong-puno na ho ang ating selda rito. Kung madala naman sila sa infirmary, kulang naman ho sa gamot at kulang din sa mga medical facilities. Kaya magre-request ho sana ako sa inyo ng additional supply ng gamot at mga gamit dito sa ating infirmary. Ilang brigada meron tayo dito, Fred? 10 ho. Ilan naman ang nakapid dito? Mga 1,800. Pero pag-uusapan namin sa konseho. Salamat ho. Good evening po. Bakit po, sir? At checkpoint po ito, meron tayong operation bakal. Sige po, salamat po. Magandang gabi ho sa inyo. Checkpoint lang ho, operation bakal. Sige ho, salamat ho. Boss, checkpoint. Paano mga kargada natin? Ayun na! Tadong yun na, hindi na tumigil. Kasama!
Nakabanga ka! Pare, bilis! Bilis! Sibat! Sibat na! Dali! Bilisan nyo! Mahirap iwasan lang ang nangyari kanina. At saka hindi dapat iwasan eh. Ano naman ang silbi namin mga pulis? Kung makakasalubong kami ng ganong klaseng tao, pagkatapos wala kaming gagawin. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Kaya kailangan mag-ingat din kayo. Hindi sa lahat ng oras lagi kayong siniswerte. Kung pag-iingat ang pag-uusapan, maiingat ako. Kita mo walang nangyayari sa mga tao ko. Hello? O, nandito kararating lang. Sandali lang ho. Fred's Colonel Eason. Hello, Oh, bilisan Hello, niyo Pate. kumain. May pasok pa kayo sa school ngayon. si Fred dito. Oh, pare. Napalaban ka pala kagabi. Oo, tatsambahan namin si Alcaraz kanina. 3 sila. Yung isa, sundalo. Pare, may impormasyon ako sa'yo. Pamangkin pala ng isang mataas na opisyal yun eh. Alam mo na, baka makaranas ka tuloy ng iba't ibang pressure sa taas. Alam ko na yan, pare. Bahala na. 10 taon tayo sa freezer, sanay na ako dyan. Pero sa akin palagay, kahit na ano pang pressure ang ibigay nila sa akin, wala silang magagawa. Manhid na ang katawan ko sa lamig. At siya nga pala, pare. Baka yung dalawang general na sinasabi mo, magpasalamat pa sila sa akin dahil sa nawala na sakit ang ulo nila. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. Pero pare ha, may kasabihan tayo. Blood is thicker than water. Baka malaking bagyo na naman ang dumating sa'yo. Well, kung may bagyong darating, di dumating, may suhay naman ako nakahanda dyan eh. Ah, ganun ba? O sige pare, pinaalalahanan lang kita. Okay to kayo. Salamat sa pagkakatawag, ha? Sobra-sobra na ang tira sa atin sa dyaryo, sir. Mukhang hindi na tayo lulubay ng mga taong to. Sir, Huwag niyong intindihin ang intriga. Ang mahilig lamang dyan ay yung mga politikong mapagsamantala. Pero naniniwala ko na wala tayong ganyan sa ating departamento. Pwede tayo mag-away-away. Pero tungkol sa bagay na yan, malaki ang tiwala ko sa mga kasamahan natin. Walang pulis na anay. Noon yun, sir. Ngayon, tapakan na sa lalamunan ng laban. Ipagpalagay na natin na totoo ang sinasabi niyo. Darating ang araw. Ang tubig ay titining. Tandaan niyo yan. Dahan-dahan naman. Baka pati paki mabali. Medyas, baka mapunit. Pambira naman kayo. Yung isa, Yan. Itong mga batang to nilikot nyo, Teka, kayo ba dalawa yung nag-aaral? Opo. Ikaw, Manny. Ho? Yes, sir. Aba, may payeser-yeser ka pa para kang sundalo May pasalud-saludo pa. Talaga naman tay. Gusto ko, paglaki ko, maging pulis din katulad ninyo. Oy, Manny, kumuha ka na at pumili ka na ng ibang kurso. Kalimutan mo na yung pagpupulis. Dadagdagan mo lamang ng problema yung nanay mo. Oh, may sulat ka. Kanino kaya galing to? Kayo bang dalawa talagang nag-aral na? Opo. Opo. O sige, sandali lang. Magpapalit lamang Tingnan ako ko ng nga. damit. No? Nag-aral daw. Di naman kayo nag-aral kanina eh. Kanino ba galing ang sulat mo?
Wala. Sa isang kaibigan lang. Eh bakit parang malalim ang iniisip mo? Mukha kang worried. Worry talaga ako, Ami. Kasi, masaya lang ang sitwasyon dito sa Maynila. Ikaw at ang mga bata, lagi ko kayong naiiwan dito sa bahay. Peligroso. Kaya, naisip ko, doon muna kayo sa Amerika. Total malapit na ang bakasyon ng mga bata. May panahon ako para mag-ayos ng mga papeles ninyo para kayo makaalis kagad. Hindi kami aalis dito kung hindi ka kasama. Ami, marami pa akong tungkulin na dapat gampanan dito sa Manila. Fred, susunod ako sa gusto mo. Kahit na yun ay mabigat sa loob ko. Alam kong may sinumpaan kang tungkulin na hindi mo pwedeng iwan. Masakit din sa akin ang ating paghihiwalay. Hahanap-hanapin din kita, pati ng mga bata. Gayon din kami, Fred. Dahil ilang taon din nating binuo ang ating pamilya ng sama-sama. Sa lahat ng gagawin ko, kayo ang aking inspirasyon. At lahat ng karangalang tatanggapin ko, ihahandog ko sa inyo. Manali ka, Ami. Ipagmamalaki ninyo ako. Seven, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Okay, relax. Breathe deeply. For our next exercise, hands to your side. Arms outstretched sidewards. And twist left, twist right. Okay? Okay. Arms sideways. First to the left. And ready. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Facing, facing. Oh, facing lang, ha? Take air in slowly. Feel your lungs. Don't overdo it. Dito lang. That's it. Headquarters to Magnet 6. Headquarters to Magnet 6. Come in. Sir, may tawag galing sa headquarters. Magnet 6, Sir, meron ho ng hostage sa Quiapo, sa boarding house. Kailangan ho kayo ron. Magnet 6 out. Tayo na. May dalag ng chairman barangay dito. Asan dito nag-host? Ganun sa third floor. Saan nandaan? Dito po. Padre, Sir. surround the plate and secure all possible exits. Move! Yes, sir. Teka yun. Aling kwarto dito? Sige! Puno! Yan ba? Let's go. Kanan! Captain Padre, Dito ho! Nandito sila! Mga pulis ho kayo! Oo, mga pulis kami. Nasaan yung nag-hostage? Nandun ho sa kwarto, nandun ho ang mama at kapatid ko. Makapatayin ho sila! Sir, pasukin na namin. Wag muna, Tulungan niyo ang susubukin mama at ko muna kapatid kausapin. ko. Pumunta ka muna doon sa labas. Sige na. Kami ang bahala. Sige na. Colonel Limido. Wala akong pakialam. Maski Colonel ka. Tugtugin na yan. Mabuti pa, palabasin mo na ang mga taong inostis mo dyan. At ikaw lumabas ka na rin. Ginagarantiyan ko sa'yo.
Hindi ka maano. Tumigil ka! Umalis ka! Baka hindi kayo alis dito! Papatay ko to! Pati itong dalawa to! Itatapay ko! Pag ginawa mo yan, lalong lalaki ang kasalanan sa kasagutin mo sa batas. Batas? Wala akong pakialam sa batas nyo! Ang batas ko sinusunod ko! Dahil kasi, ang mga batas nyo, makakayop! Papatayin ko to! Baka hindi kayo alis! Huwag! Huwag mong gagawin yan! Maaari tayo mag-usap kung ano gusto mo mangyari. Mag-usap! Ang gusto ko! Si Chairman! Si Chairman! Ray de la Cruz? Ah! Si Ray de la Cruz! Hindi kayo! Umalis kayo! Sandali lang. Chairman, ikaw raw gusto niya makausap. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Diplomasya mo siya para sumuko. Sabihin mo sa kanya, hindi siya maano. Sige na, Chairman. Kausapin mo siya. Para maiwasan na natin ang patayan. Patayan? Naku! Sige na. Sige na. Oh. Narito na ako! Si Ray de la Cruz! Anong gusto mo sa akin? Hindi ko si Chairman! Kilala ko siya! Si Ray de la Cruz! Bakla! Ako nga ito! Si Ray de la Cruz! Bakla nga ako! Kung gusto mo, sumilip ka para makilala mo ako! Huwag mo kong ulunin! Alam ko, maraming pulis dyan! Kung gusto mo, palisin mo sila! Saka tayo mag-usap! Oo! Susundin kita! Pero baka kung ano na ang ginawa mo sa mga tao dyan! Sa'yo na! Kausapin mo si Chairman! Kausapin mo! Sige na ho! Sasayin ang kanyang utas, ang kanyang kailingan! Nakapatay ka kami dito! Palitin niyo na ako mga pulis! Narinig mo, Chairman! Narinig mo! Tangin ko! Pag nakirap kayo at hindi kayo malis dyan, papatayin ko to! O sige, alis muna ako. Paalitin ko lahat ng mga pulis. Ano sinabi sa'yo? Colonel, kailangan daw malis kayong lahat ngayon. Ayaw niya may pulis dito. Anong gagawin natin? Chairman, Ho? mabuti pa doon tayo mag-usap sa labas. Oho. Para maplano natin mabuti. Tayo na kayo. Parang awa mo na, Mama. Kung meron kailangan mo, bibigyan ka namin. Baka wala mo lang kami. Parang awa mo na. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Nagbibintangan lang ilan. Nagbibintangan lang ako sa pagkakasalang hindi ko naman ginagawa. Kung totoo sinasabi mo, sige na naman. Kung wala mo na kami, parang awa mo na. Okay. Kaya, pumako. Pumawala kita. Pumako ko. Kung ako naman ang patay nila. Ha? Oh! Umalis na lahat ng mga pulis. Ano ngayon ang gusto mo? Chairman, baka niloloko mo lang ako. Wala na. Talagang wala na. Maniwala ka sa akin. Chairman, alam ba? Magkamag-anak tayo. Magkakamag-anak pala tayong malayo. Ako si Valentin de la Cruz. Oo! Magkamag-anak ka tayo. Kilala na kita. Chairman, kailangan ko.
Kailangan ko ang sasakyan. Kailangan ko ang sasakyan para makalis ako rito. Andiyan ang kotse ko sa ibaba. Pwede mong gamitin. Halika na. Lumabas ka na. Gago! Gago! Baka akala mo, kahit maguguloyin, hindi pwede. Hindi! Hindi. Hindi kita niloloko. Kung gusto mo, buksan mo ang pinto para malaman mo na wala ng pulis dito. Chairman! Ganito ang gagawin natin. Bubuksan ko ang pintuan. Pamasok ka. Pero paglabas ko, kasama ka. Yayakap ka sa akin. Ikaw ang gagawin kong cover. Ikaw! Tay. Ano? O sige. Buksan mo ng pinto. Papasok na ako. Che! Teo! Teo! Sir, Sir! Sir, may nakita kami sa labas ah. sir, totoo bang na-appoint ang yung Brigadier General? Oo. Congratulations, sir. Salamat. Sir, congratulations. Salamat. Salamat. Sir, Oh, sir. Congratulations, sir. thank you. Salamat sa inyo. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Alam ninyo, hindi ko na inaasahan ito eh. Ito'y malaking sorpresa para sa akin at sa aking pamilya. Akala ko mabubulok na ako sa aking pagkakornil eh. Dapat naman talaga, sir, matagal nang naibigay sa inyo yan eh. Deserving naman kayo, sir, eh. Salamat. Hello? Congratulations, General. Paano mo nalaman? Kagabi pa ako tinawagan dito ni Lieutenant Sapalo. Naging excited na nga kami kaya hindi na kami nakatulog ng mga bata. O kumusta ka na dyan? Okay naman. Kayo dyan, yung mga bata. Heto okay naman, katabi ko sila. Sila nga nangungulit sa akin na tawagan ka dahil ayaw nilang pumasok hanggat hindi ka nila nakakausap. O eto, kausapin mo sila ah. Oh, ano ba? Ako muna, ako na. Tay, pita na lang po kayo ah. Ako na. Oh, Tay, congratulations. I miss you so. Mag-ingat kayo, Tay ah. I love you. I love you, Tay. I'm so proud of you. Salamat, anak. Maasahan ninyo, ang lahat ng karangalang aking tatanggapin, ihahandog ko sa inyong lahat. Kaya lamang, ang gusto kong kapalit niyan, magsipag-aral kayo mabuti para makatapos kayo kaagad. Ha? Opo, Tay. O sige, magsipasok na nga kayo. Teka, huwag niyo nga palang pababayaan nanay niyo, ha? Opo, Tay. Bye, anak. Bye. Magre-retiro ako. Napanatag ang loob. Dahil iiwanan ko ang Northern Police District sa mga kamay ng isang tunay na mahusay at batikang pulis na si General Alfredo Lim.
Excuse. Thank you. Maraming salamat, General Rosca. Hindi kayo mabibigo sa pagtitiwala ninyo sa akin. Sa mga pulis ng Northern Police District na matapat at hubuskayang tumutupad na inyong tungkulin, ipagpatuloy ninyo ang inyong tapat na paglilingkod and you will be rewarded. Subalit, sa mga pulis na malatuba, doon sa walang iniisip kundi pera at pansarili, magsipagbago na kayo. Pagkat kapag ipinagpatuloy ninyo ang inyong masamang gawain na makasisirang puri sa dangal ng pulisya, hindi ako titigil hanggat hindi kayo nabubulok sa loob ng bilangguan. At doon naman, sa mga talagang kalaban ng hustisya, mga hold-upper, na nampibiktima ng mga tahimik na mamamayan, mga snatcher na nagkalat sa daan, mga rapists, mga manjakis, na nangkagahasa ng mga babaeng mahihina. Magsimula na kayo magbalot-balot. Pagkat mula sa araw na ito ngayon, hindi namin kayo tatantalan. Huhuli namin kayo lahat. Sukto lang, itagilid po ang 4 na sulok ng Northern Police District. Tandaan nyo yan! Attention all cars in the field. Attention all cars in the field. Take this flash alarm from R2. Code 4 and hold. Driver, occupant. Possessor, urban element. Taxi red in color. Bearing plate number, Nancy, Lima, Victor. Ayun yata yung taxi, sir. Sige, sundan mo. Uy, Moping! Tayo ang hinahabol! Anong ba gawin natin? Gusto nang mabol. Gusto magdala kayo. Oh, sir, tingin yun ah. Nga, sir. Parang hinahabol pala taxi. Hindi mo. Bilisan mo! Tahimik ka. Oo nga, sir. Mukhang walang tao ah. Cabo. Cabo. Si General. Sir! Ilan ang tao mo rito? 5 po, sir. Nasaan sila? Yung pong 2 nagre-responde, sir. At yung pong 3, nagpapatrolya. At ikaw naman, natutulog. Sorry, sir. Kasi po, puyat na puyat ako. At isa pa, nasa ospital ho ang asawa ko. At ako nag-aalaga sa anak namin. Kailangan pa bang ikaw mag-alaga ng anak mo? Wala ka bang kasama sa bahay, mga kamag-anak? Wala po, sir eh. Gat ko, Sir. may iwan ko muna rito Yes, sir. para makapagpahinga naman siya. Pagdating dito ng patrolya, sabihin mo sa kanila, mag-iwan dito lang isa. Yes, sir.
Sige, Castillo. Makauwi ka na. O siya nga pala, pabibigyan kita ng emergency leave with pay. Okay ba sa'yo? Salamat po, sir. Thank you, sir. Sir? O bakit? Thank you, ulit, sir. Pakidala mo na lang, oh. O sige, umuwi ka na. Salamat, ha. Ako nang bahala dito. Patulog-tulog kasi. Hoy, hinay-hinay lang inom ha. Baka naman pag nalasing ka, iihi ka na naman dyan sa kinaupuan mo. Bakit, Kabo? Mm. Ganyan ba sakit ni Boy pag nalalas? Oo, may sakit na kalimot yan. Di nga niya malaman kung nasa na CR eh. At saka, nakakalimutan niyang buksan ng CBR niya bago umihi. Kabo naman. Sapalo? Okay na lang ba ako? Huliani ka na! Sir, hindi ba hagad natin yun? Alcohol! Tama na. Yes, sir. Kabo naman. Pati ba naman yan? Paano? Lagi ako napapaya. Kaya ngayon, ikaw naman ang iyain ko. Ayun! Kaya ikaw, boy, bawas-bawasan mo na yung pagkamatakaw mo sa alak para hindi ka mapahiya. Pwede! Tawagin mo pa yung mga iba rito. Attention! Sino ba ito? Inchik na... Ay, sir! Sorry, sir! Hindi ko kayo nakilala, sir! Alis! Tuloy lang barinig niya. Hindi mo na iginalang uniforme mo. Kubalin mo! Sir? Kubalin mo! Yes, sir. Hindi ka na nahiya sa ginagawa mo? Madali ka! Yes, sir. Ngayon, magpakalasing ka na hanggang gusto mo. Bukas mag-report ka sa akin sa opisina. Malas! Nahuli pa ako ni sir, oh. Fred, kumusta ka na dyan? Mabuti ang takbo ng pag-aaral ng mga bata. Sa awa naman ng Diyos ay hindi sila nagkakasakit. Lalong nagiging masigasig sa pag-aaral si Manny. Paminsan-minsan ay nababanggit pa rin niya na sana'y pinayagan mo siyang maging pulis para makatulong mo dyan. Mag-iingat kang palagi. Huwag mo kaming aalalahanin dito. Sinasama ka namin sa aming mga dasal. Love, Ami. Ang ating mga kahilingan, kailangang makamit natin ang ating mga karapatan sa ating lupa. Ang reforma sa lupa ay nakasulat lamang sa papel. Kailan pa natin makakamit ang ating karapatan sa ating sariling lupa? Ang mga namumuno sa ating bayan ay puro salita lamang. Hindi nila tayo pinagbibigyan. Kaya isisigaw natin sa bayan ang ating mga damdamin, ang ating hinanakit sa bayan. Mga kasama, mananatili tayo rito. Sigaw natin, mabuhay ang uring magsasaka. Isigaw natin, mabuhay ang uring magsasaka. Mabuhay ang reforma sa lupa. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay! Kasama, may dumarating na pasista. Mga tuta. Mag-ingat kayo. Ay, ito na mangyari. Tama tayo. Bumaba ka riyan. Ibig kita makausap. Baba! Alam mo, marami na akong reklamo na natatanggap mula sa publiko. Binabatikos na rin ako sa TV, sa radyo, sa periodiko, lahat na lamang ng media. 2 linggo na kitang pinagbibigyan. Sumosobra ka na. Kaya gusto kong gawin mo, linisin ninyo itong lugar. At pagkatapos umalis na kayo at huwag na kayong babalik. Hindi kami alis dito. Alam namin ang aming karapatan. Ang lahat ng sinasabi mo ay wala sa lugar. Nakapipinsala sa nakararami. Makaalis na kayo. Bago maubos ang pasensya ko. Mananatili kami rito hanggang hindi dinidinig ni Minister ang aming mga kahilingan. Kung gayon ikinalulungkot ko, inaaresto kita sa salang obstruction at illegal assembly. Wala kang permiso para mag-rally dito.
Nakiistorbo ka sa mga motorista at sa mga taong nagdaraan. Sumama ka sa amin. Sumama na kayo. Sa inyo ako dadalhin! Hello? Ito po si General Lim. Yes, this General Lim. General Lim speaking. General Lim, ang mga maliliit na magsasakang nabubuhay sa lupa at halos putik ang kinakain sa paghihirap, hinuhuli niyo tinataboy. Nangunguna ka sa listahan namin, General Lim. Pare, huwag niyo na akong takutin. Gusto na takot ko eh. Kung meron kayong gusto ipukol sa akin, handa na ako. Pero ito masasabi ko sa inyo. Gawin niyo na. Baka maulaan ko pa kayo. Sapalo! Tuloy. Boss. Nagkahalong kulay rito ah. Gusto ko ayusin mong mabuti. Dali, sabi! Huwag ka lang ito! Dali, pare! Ipaparilin ko, no? Ano ginagawa niyo rito? Madami pa tayo dyan! Pasok! Tara, bilis! Yan ko, incendiary. On February 22, 1986, the Filipino people united at EDSA to put an end to the 20 years of the Marcos regime. People power in the Philippines was gloriously booming. For 4 days, the whole world waited breathlessly and supportively as Filipino people power challenged and confronted the military and police forces of the Marcos regime in the name of freedom and democracy. Sorry, ma'am. The lines are all busy. Please try again later. Okay, thank you. I'll just call back again. The people quickly came to the aid of the rebel forces, holding out in Mami, Camp Crame and Aguinaldo. ano na nangyari? Walang They came with sumasagot their eh. rosaries, radios, and prayers. The military forces, initially loyal to ex-President Marcos, though superior in size and strength, were unable to attack the rebel forces. When the tanks came, thousands of people came to the aid of the besieged camps. Why don't you try to call him at the They house? stayed throughout the day Baka and nandun all siya. night.
Not really Sinubukan knowing ko nang tumawag, walang sumasagot. Hello, General Lim speaking. Fred, gusto kong malaman ngayon kung anong sitwasyon sa EDSA. Mr. President, there are about 20 to 30,000 sympathizers in the vicinity of Camp Crummy. The streets are full of people, and they are forming human barricades. But you have to disperse the civilian at all costs. Ayoko may madamay sa kanila. Once it's cleared of civilians, kakanyunin ang Camp Crummy. And that's my order. Mr. President, I believe it is physically impossible to disperse the crowd. I have only 180 men, and the army has 286 officers and men. In that case, I'll send more battalions. One from the army and another from the navy. I'll wait for them, sir. Goodbye, Mr. President. Country from the dictatorship. Now we can see a lot of people milling around in the streets, friends. They are all flashing the Laban sign, and we can see the troops are at a stalemate because they do not know what to do. It seems that they are hesitant to attack because people are blocking the tanks, the APCs. Thousands of people are blocking the troops' movement so they cannot advance to Camp Crame and Aguinaldo. This is the latest news, friends. Pare, People pala mga tao. finally winning, I think. And we can see that people are praying. Some are crying and holding rosaries in their hands. And they are all chanting Kori Kori and Laban and the other pro-revolution slogans. We can all see this, friends, live in this station. And we have further Yatko, Sapalo. from Sir, our man in the street, Ang mga pulis natin. nakahanda na po lahat, sir. he can see from beyond Ortigas, I think it's the wall near this Sir, we are waiting for your order. Stand by muna tayo rito. We'll wait for further instructions. It is a battle of wanting to be freed from a dictatorship that has lost its credibility. Nay, may order na si Presidente to wipe out Camp Crame. The leaders of the revolt. No, we won't do that. Pinipigil nga niya eh. Dahil maraming civilian na madadamay. All nations are Hindi mo ata naintindihan yung pinanonood mo eh. comprehension. What will President Marcos do? As of this moment, Marivic is right. Look, oh, nagdadatingan ng mga will there tangke. be a bloodbath? Pwede ba magsitigil na kayo? Situation Nininervous na nga ako dahil hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa tatay ninyo. General Lim speaking. Fred, si General Ramos to. Maaari bang malaman kung anong order sa'yo buhat sa Malacanang? General, the order of President Marcos is to disperse the crowd by all means. Fred, if you follow the order, we will be wiped out. Our weapons will be surely ineffective against mortars, tank, and artillery. If it's not asking you too much, maaari bang malaman kung ano ang nasa isip mo pati sa iyong mga kasamahan? General, I have full and blanket authority over my station commanders and staff officers. I can make decisions for them, and they will follow. Fred, the situation is very critical. Would you mind if you tell me what your decision will be? General, we will join you.
and Minister Andrile. Thank you, Fred. I'm counting on you. Bye, sir. It was a crucial moment of decision for all Filipinos. Brigadier General Lim, then superintendent of the Northern Police District, was faced with that decision. He had to decide for the fate of freedom and democracy in the Philippines. Finally, on February 25, 1986, the peaceful EDSA revolution ended. By order of General Montaño, proceed to WPD headquarters right away in order to take over said headquarters, replacing General Cabrera. Okay, 10-4. Sir, okay yun ah. Di ba yun ang matagal yun ang gusto? Oo nga eh. Sir, congratulations. Thank you. Teka muna. Saan kaya ako makapagpapalit ng damit? General Lim, natutuwa ako at ikaw ang hahalili sa akin. Salamat, General Cabrera. Pinangangako ko sa inyo. Na gagawin ko lahat ang aking magagawa sa ikabubuti ng Western Police District. Congratulations. Thank you. Ibig kong ipaalam sa meeting na ito na sumasang-ayon ng Paroko Katoliko ng Ermita sa kampanya ng Western Police District laban sa mga prostitusyon at masasamang bisyo. Gayon din ay sinusuportahan ng Archdiocese ng Maynila si General Lim sa paglilinis ng tourist belt sa Ermita. Magandang mungkahi ni Father. Makakabuti yan sa mga naninirahan dito sa Ermita. Tama, sangayon ako dyan. Napapansin ko na si Mr. Robles yata hindi sumasang-ayon sa ating pinag-uusapan. Mr. Robles, baka may gusto kang sabihin. Bilang kinatawan ng Association of Ermita Club Owners, ibig kong malaman ninyo na libu-libong tao naghahanap buhay sa Ermita. At kung mawawalan sila ng mapagkakakitaan, ang kapalit niyan ay gutom. Ngayon, may itatanong ako sa inyo. Natikman na ba ninyo ang hapdi ng bitukang walang laman? Kung yan ay naranasan na ninyo, siguro hindi kayo magsasalita ng ganyan. Mr. Robles, kung ganyan din lamang ang ating pag-iisip at paninindigan, marahil hindi na rin natin dapat hulihin at ikulong ang mga magnanakaw, mandurukot, hold-upper, manggagancho, o iba pang kriminal. Dahil sa mawawalan din sila ng hanap buhay, magugutom ang kanilang pamilya at matitikman nila ang sinasabi mo, Mr. Robles. Ang hapdi ng bitukang walang laman. Very witty remark. Hey, wait, let me get straight. Yeah, give me a couple of beers here. Yeah. Oh, yun na. Let's go. Hey, what's going on? Ready dito! Tigil yan. Ang mga ilaw! Mama kayo Ready dito! Habalo! Gusto ng babae niyan, dali sa headquarters siya. At ang lahat ng babaeng naglilingkod dito. Yung manager, OIC, ulihin mo. Yes, sir. Ready dito! Hey! What the hell the fuck are you doing here? Okay, dress up. Lahat ng mga babae, pati customer, kahit ubat. Dali nyo! Copy. Everything is under Yalla, galit siya. Hey, come on, give me a break, you crumbs. What am I being arrested for? Don't talk to me. Just stay there. For what? Mga pulis ito, walang kikilos sa inyo. Pilmis kayo dyan. Kunin lahat ng mga ebidensya laban sa kanila. Huwag niyo silang pababayaan makatakas.
Mga pulis kami! Wala tatakbo sa inyo, ha? Ikaw, ingat. Sige, tayo. Doon ka! Kilometer ninyo. Kayo na bala dyan! Alis ka! Alis! Bakit? Alis ka! Dave! Kaya nyo, Wag! Ayoko! Wala ka lang tatakbuhan pa. Mabuti pa, sumama ka na sa amin. Ayoko! Hindi! Ayoko! May mga baril kayo! Hindi ako sasama sa inyo! Alam ko papatayin niyo ako! Hindi ka namin papatayin. Pinangangako ko sa iyo. Hindi ka maano. Tayo na. Wag! Mamamatay ka! Inuulit ko sa iyo. Hindi ka namin sasaktan. Isasama ka namin para ipagkamot. Malaki pa ang pag-asa mo sa buhay. Huwag mo sayangin yan. Wala! Wala ako sakit! Wala kayong ipagagamot sa akin! Ngayon dapat magpagamot! Ipagamot nyo ang inyong kaluluwa! Anumang oras mula ngayon magugunaw na ang mundo! Ako lang! Ako lang ang makakaligtas! Sapagkat ako lang ang pinagpala! Sir, mukhang malaki kuliling, ah. Tuluyan na yata nasira ang utak niya, sir. Totoo! Totoong sinasabi ko sa inyo! Sa oras na umihip ang hangin, mabibiya ang lupa! Aahon ng tubig sa dagat! Gugunawin kayo! Andiyan na! Andiyan siya! Andiyan na! Sinusundo niya na ako! Tinatawag niya na ako! Tinatawag niya na ako! Sandali lang! Hoy! Superman! Hintay mo ako! Sasama ako! Wag! Ah! Matatagal pa kaya yun? Baka hindi naman. Ewan. Ayun na. Kaya na! Dali! Magpahinga! Gentlemen, we are faced with a great challenge and crisis today.
As such, I'll go direct to the point. The enemies of the Republic are now waging an open war of attrition against the duly constituted authorities. In broad daylight, we have witnessed our brothers in arms killed in the most ruthless way by the sparrows of the NPA. Hinahamon nila, hindi lamang ang ating pagkalalaki, kung hindi higit sa lahat, ang ating pagkatao at ang ating pagka-Pilipino. So be it. We are challenging them now. We will fight them wherever or whenever they want to fight. We will fight these communists with the best men we have. And I know we will not fail our people and our country. I want you to collate the best resources of WPD to form a group that will face the sparrows in any battleground. Organize, train, mobilize the best men we have to stop these sparrows in their flight and mission of death and terror. Pupuksayin natin ang sparrow sa pamamagitan ng Eagle Squad. Sige, paano? Baba! Hindi ako inuuli! Wala naman ako kasalanan na! Nay! Huwag niyo akong tulungan, Nay! Huwag niyo akong mabayaan, Nay! Wala naman ako kasalanan! Lahat ng mga yan! Galing lahat! Kamay sa ulo! Lahat na may tatak. Bukod. Asids and quarters. Kayo mo ng bahala rito. Ikaw, sumunod kayo sa akin. Santos, ano nangyari? Sir, yung mga tao sa bahay na yan, pinaputukan kami. Kayong mga tao sa loob ng bahay! Si Maganto to! Bibilangan ko kayo ng 3. Kapag hindi kayo lumabas na nakataas ang kamay, papuputukan namin kayo! Hindi mo! Isa! Dun! Habulin niyo! Doon kayo! Tara! Ayun! Sama-samang kilos. Tapos ka! Sir, patay na ito ah. Matigas ang ulo eh. Hello, Person-to-person call to General Lim. General Lim speaking. Overseas call, sir. Overseas? I'll take the call. Amalia? Fred, totoo bang nagkakagulo dyan sa Maynila? Nagkalat daw mga esparo. At para daw mano kung pumatay ng mga pulis. Anong gulo sinasabi mo? Tahimik dito. Kontrolado ng otoridad ng sitwasyon. Kung ano-anong balita ang natatanggap mo dyan eh. Fred, di ba natupad mo na naman ang pangarap mo? Nakabalik ka na sa Western. Di pa tama na yun? Intindihin mo naman sana ako. O sige, kakausapin ka daw ng mga anak mo. Hello? Itay? Why don't you resign and join us here? Para magkasama-sama na tayo. Oo anak, huwag kayo mainip. Magkakasama-sama rin tayo. Basta ang gusto ko,
Magpakabait sana kayo para hindi kayo napapagalitan ng nanay nyo. At mag-aaral kayo mabuti. Lalo na ikaw, Manny. Yes, Itay. Good evening ho. Nandito ho. Sandali lang ho, gigisingin ko. Sir? Bakit? Urgent call ho. Galing sa G2. Saan? Sa hotline ho. Hello? General Limito. Good evening, sir. Good evening. Sir, may mga hinihinalang grupo ng mga reformist na ali-aligin sa vicinity ng Malacanang. Anytime, sir, we may need further assistance from you. Kailan pa yan? Ngayong gabi lang ho, sir. Okay, I'll have my men ready within an hour. Keep us posted for further development. Yatko, Sapalo. Sir? Order a red alert in all stations. Cancel all leaves and issue a 24-hour duty call to all officers and men. And instruct all station commanders to report to me any unusual troop movements in their jurisdiction. Oo, dapat lang. Kailangan lagi tayo kargado. Pagsilapit kayong lahat. Ipinatawag ko kayo dahil sa hinihingi ng ating tungkulin na ipagtanggol natin ang ating pamahalaan at ang Presidente Corazon Aquino. Kung meron sa inyo na nag-aakala na hindi ninyo kayang itaya ang inyong buhay sa panganib at hindi nyo kaya ipagtanggol ang ating pamahalaan, itaas lamang ang inyong kalang kamay. Wala tayong usapan. Baka uwi na kayo. Ikaw, Lieutenant. Sir, ano man ang pasya nyo, nasa likuran nyo kami. Baka nga nasa likuran ko kayong lahat. Pero pagdating ng labanan, mawawala kayo. Opo, sir. Ano bang ipagagawa ninyo? Handa kami lahat. Opo, sir. Basta't kayong kasama, hindi kami natatakot. Kahit saan pumunta. O sige, kunin lahat ang baril at bala sa armory. Pagpapahinga muna tayo dito. Maghihintay tayo ng tawag. Sige na. Hindi ko pa nagagawa yung report sa Saipan. Naku, kailangan na ni Seryo na. Gawin mo na agad. Ano yun? Jude! Bakit? Ano nangyari? May mga armadong tao nakapasok dito sa loob ng compound. Ha? Oo. Tayo na kayo! Diyos ko! Dali! Bilisan niyo! Dito! Inyo! Dali!
Diyos ko, patawarin po ninyo ko. O sakaling ang kapangyarihang binigay sa akin ng aking kapwa-tao ay gamitin ko rin sa pagpatay ng aking kapwa-tao rin. Ituro po ninyo sa akin ang tamang landas at pagpapasya para maiwasan ang pagdalak ng dugo. Tulungan po ninyo ko. Alam kong hindi sapat ang lakas na sandatang aking hahawakan upang maligtas ko sa kapahamakan. General Lim on the line. Fred, makipag-coordinate ka sa Quezon City Police at pumunta na kayo sa Bohol Avenue. Penetrated na ng mga renegade soldiers at Channel 4. We must get it back at all cost. We'll be there right away. Tabi kayo, tabi! Oh, kayo! Oh, tumabi na kayo, tumabi na kayo! Ginawa kayo, ginawa kayo! Ginawa kayo! Hindi kami kalaban! Kami na kami! Huwag kayo magpapaputok! Kami kami! Hindi kami kalaban! Kami kami! Huwag kayo magpapaputok! Hindi kami kalaban! Kami na kami! Huwag kayo magpapaputok! Hindi kami kalaban! Kami kami! Kami na kami! Huwag kayo magpapaputok! Kami kalaban! Mga security ho kami dyan sa Channel 4. Adis, bakit kayo narito sa labas? Sir, nag-withdraw na ho kami. Ang ibang kasamahan namin, nag-aalisan na. Mamamatay ho kami sa loob. Naubusan ho kami ng bala. Ano ang sitwasyon sa loob? Sir, nakuha na ho ng mga rebelde. At karamihan ho sa mga empleyado ay nakulong na doon. Man, secure the place. Take your position. Yatko, radyo. Ito, sir. GQ, come in. GQ, come in. This is General Lim. This is General Lim. Go ahead, sir. Send support immediately. Send support. APC if possible. APC if possible. We are under heavy fire. Over. We will send it immediately. Then more.
Yes po. Sir, madalian siya. Yes, sir. Matutotos lahat tayo dito! Sarge! Ano ba talagang ginagawa natin? Nakikipagpatayan tayo ng hindi natin alam kung anong dahilan. Basta sunod na lang ba tayo na sunod sa pinag-uutos sa atin? Ayoko pang mamatay, Sarge! Mga bata para ko! Kung hindi kayo susuko, ako na lang! Sandali lang! Kung lalabas tayo, mamamatay tayo ng walang laban. Anong gagawin natin? Maghintay kayo dito! Sumunod ka sa akin. Teka muna, saan niyo ako dadalhin? Huwag ka matakot. Hindi ka maano. Ha? May pakikusap lamang si Sargento. Ha? Ano yun? Brad, pwede pa tulungan mo kami. Anong tulong? Gusto namin sumurrender. Pwede ba? Ikaw may pag-negotiate sa mga sundalo sa labas para sa amin. Kung yan ang gusto niyo mangyari, bakit ang hindi? Sabihin mo sa kanila, susuko na kami. Kung matitiyak na ang aming kaligtasan at hindi kami maano. Tungkol sa bagay na yan, Brad. Huwag kayo mag-alala. Ako ang bahala. Sige na, dali! Halika, lumapit ka rito. Bakit? Sir, empleyado po ako ng Channel 4. Pinararating po ng mga renegade soldiers na gusto na raw nilang sumuko sa inyo. Kung masisiguro niyo ang kanilang kaligtasan. Very good. Mabuti naman at may iwasan natin ang patayan. Bumalik ka sa kanila. Give them my assurance that they will not be harmed. Opo, sige po. Lord! Huwag silang sasaktan! Yes, sir. Magubad kayo ng damit. Ano mother unit niyo? Himban Nueva Ecija po, sir. Sino commanding officer niyo? Colonel Matiliano po, sir. Ano pa kayo ninyo dito sa Channel 4? Hindi po namin alam, sir. Sumunod lang kami sa order. On the same day of August 28, 1987, General Lim also led officers and men of the Western Police District and other military elements in recapturing Camelot Hotel in Quezon City, earlier seized by rebel soldiers as part of a coup attempt. For the recapture of Channel 4 and Camelot Hotel, General Lim was awarded by President Cory Aquino the INP Award, Order of Raja, on January 9, 1988. Subsequently, General Lim, through his unflinching courage, undiminished integrity and commitment to public service, continued to succeed over challenges and ordeals in his unending crusade against organized crimes and the enemies of the Republic. On October 1989, Lim became the first police officer in the Philippines to be promoted to the rank of Major General. With his 2 stars, Lim was elevated to the position of Deputy Director of the Integrated National Police, while concurrent WPD Superintendent. The heroic and glorious saga of Alfredo S. Lim, one of the most outstanding police officers in the Philippines, continues.